Nako, ano itong nangyari po mga kababayan kay Senator Robin Padilla at Amy Marcos? Ang tanungan natin dito, kapag yan po ba impeachment ni Sara Duterte ay hininto o itinigil? No, ang tanong natin, mahihinto po ba ang gera sa Middle East? Bababa po ba ang presyo ng mga bilihin? Bababa po ba ang presyo ng diesel? Di ba mga kababayan? Makakabiyahe na ba yung mga driver? Kapag hindi na-impeach si Sara? Ha? Yan po yung tanong natin. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no? Alamin natin, ano nga ba itong nangyari dito kay Senator Robin Padilla at Amy Marcos mga kababayan? Dahil tila hindi po ata sila updated sa mga nangyayari po ngayon. Okay, kasi ito po, no, nagulat itong si Robin Padilla, si Senator Robin Padilla, no, na mayroon pa palang impeachment na nangyayari kay Sara Duterte. At mayroon din pong sinabi, no, etong si Amy Marcos na di umano ay inaatupag pa, no, ang impeachment at pamumulitika mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin tayo sa mga followers at subscribers po natin dyan. Sa lahat ng mga nakasuporta, maraming salamat sa inyo. At palagi po nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. At syempre, pakisuporta na rin po yung isa nating channel. Nandiyan dyan po sa ibaba yung link mga kababayan. Pakisubscribe na rin po. Okay, so ito mga kababayan, no, grabe po, no, nagulat ako actually, no, na ito po palang si Senator Robin Padilla ay hindi po alam na mayroon pang impeachment na nangyayari. Ayon po dito sa balita mga kababayan, may impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. No, nagpasaring si Senator Robin Padilla sa gitna ng gumugulong na impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post sa kanyang Facebook, nagtaka ang senador na tuloy pa rin ang hearing kahit pa problemado ang mga Pilipino dahil sa malalang epekto sa Pilipinas ng gulo sa Middle East. Kilalang kaalyado ni VP Duterte si Senator Robin Padilla. No, siya po ay kasama mga kababayan sa Duterte Black. Posible namang hindi pa to alam ni Robin Padilla na may gumugulong na impeachment. Ay mo ganito lang yan mga kababayan, no? Kung kino-question ninyo ang impeachment kay Sara Duterte, para na rin sinabi ninyo, no, na wag nating itigil muna o wag nating wag nating litisin, no, ang mga tao na sangkot sa korupsyon. Tigil muna. No, tigil muna natin yung mga hearing na yan. So, bakit kino-question ng mga DDS kung ano na nangyayari, no, doon po sa mga flood control anomalies? Ibig bang sabihin nito mga babayan na dapat itigil ang impeachment po ni Sara Duterte sa kabila po ng mga krisis na pinagdaraanan natin ngayon mga babayan? No, kung tatandaan po natin, no, yung po mga congressman, no, multitasking po yan. No, at may kanya-kanya po silang trabaho. No, meron po nakatoka dito sa impeachment ni Sara Duterte at meron din po nakatoka sa kung ano man, no, yung mga kailangan gawin na sa pagtulong nila sa ating gobyerno pagdating po sa problema, no, natin sa langis. At tandaan po natin mga kababayan, yung problema po natin sa langis na yan, no, hindi lang naman po Pilipinas ang apektado, buong mundo po. Apektado po tayong lahat dyan. Kaya wala po para sa akin, no, wala po sigurong dahilan, no, para itigil po yung investigasyon, no, dito po sa impeachment kahit po may kinakaharap tayong problema. No, kahit po may kinakaharap tayo, no, ng mga matitinding pagsubok po ngayon. No, kasi part po ng trabaho nila yan eh.
'Di ba? Part po ng trabaho nila, mga kababayan, na gawin, no, yung paglilitis po sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi ganito yan, mga kababayan, no? Kung ititigil po yan, impeachment ni Sara Duterte, baka lumagpas na naman doon po sa araw, mga kababayan, na ibinigay po ng Supreme Court. 'Di ba? So, ibig sabihin yan, mga kababayan, kung gusto nilang ipatigil yung impeachment ni Sara Duterte, no, sa House of Representatives, diyan po sa Committee on Justice, posibleng maapektuhan po, no, yung calendar date po nila at mapasuna naman at ma-technical na naman itong impeachment ni Sara Duterte. No, at isa pa, mga kababayan, no, ito po, no, sabi rin ni Senator Amy Marcos, may namumuong digmaan. Tapos, 140 per litro na ang diesel. Hindi na namamasada ang mga tsuper. Wala nang makain ng mga magsasaka. Magsesemana Santa. Ang inaatupag nyo ay impeachment at pamumulitika. Nasaan ang kaluluwa nyo para magsilbi sa bayan? Binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan. Ito po, no, sagutin lang natin, bigyan lang natin ng opinion at reaction natin dito, mga kababayan, no. Yan pong mga namumuong digmaan po na yan, no. Hindi naman po natin kagustuhan po yan. 'Di ba? At yung pagtaas po ng litro ng langis, ng diesel, mga kababayan, no, ginagawa po ng paraan ng ating gobyerno na humanap tayo, no, ng magsusupply sa atin na hindi po kailangan kumuha sa Middle East. Kagaya niyan, dumating na yung supply galing Russia. Naghahanap pa ng ibang solusyon yung ating Pangulo. 'Di ba? So, ganun din ba yung mindset na itong si Senator Amy Marcos? No, na tila itigil muna kung ano yung nangyayari po sa impeachment kay Sara Duterte. Ganun din po ba? Kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, kayo po ba ay papayag, no, na itigil muna ang impeachment netong si Sara Duterte, ni VP Sara Duterte? Para lang po ito ay masolusyonan, no? At kung ititigil po ang impeachment, mga kababayan, ni Sara Duterte, matitigil po ba ang gera sa Middle East? Mapipigilan po ba, no, ang pagtaas ng presyo ng langis kapag tinigil ang impeachment ni Sara Duterte? No? Yun lang po ay mga katanungan po natin. At kung ang sinasabi po dito, no, ni Senator Amy Marcos, no, binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan. Sino po ba, Senator Amy, ang gusto makapaghiganti? No, at sino po ba ang mga sakim sa kapangyarihan? Tanungin uli natin, sino po ba ang gustong patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos? No? Simple lang naman ang sagot dyan. Kung mapapatalsik po yung Pangulong Bongbong Marcos, sino po ba yung papalit? So doon po sa sinasabi niya, mga kababayan, na binulag ng paghihiganti at kasakiman, sino po ba yung naghihiganti? No? At sino po ba yung sakim sa kapangyarihan? Sino po, mga kababayan, ang tanong ko, sino po, no, ang merong karapatang maghigante, mga kababayan, sa tingin ninyo? 'Di ba? Yung pong tao na yung tatay niya ay pinadala po sa dahig. 'Di ba? Ang dating Pangulong Duterte ay pinadala sa dahig. So meron pong dahilan, no, etong si Sara Duterte para maghigante sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nagagalit sila eh. 'Di ba? Nagagalit sila dahil si dating Pangulong Duterte ay ipinadala po sa dahig. No, at sinasabi po nila kinidnap nga. 'Di ba? Yung kasakiman sa kapangyarihan, mga kababayan, sino po ba yung gustong patalsikin yung Pangulo natin at sino po ba yung gustong makaupo na sa pwesto? Sino po yung maaga pa lang nagdeklara na gustong maging Pangulo? 'Di ba, mga kababayan? Actually, meron na po, no, nagsalita na abogado. No, nagbabala na po siya. Kung maalala ninyo, ibinlag na po natin 'to. Nagbabala na po siya, mga kababayan, na ito pong nangyayari ngayon, no, dito po sa ating bansa at sa buong mundo, ito pong krisis na nangyayari ngayon ay gagamitin po, no, ng mga DDS, mga kababayan, para po sirain itong impeachment ni Sara Duterte.
Okay, so ito po, no, ipapakita uli sa inyo, ito pong balita na to. Alright? So, panoorin natin. Mahihirapan umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang mga aligasyon laban sa kanya sa mga reklamong impeachment na kinakaharap sa Kamara. Kabilang narito ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Okay, sasabi dito, umano'y diversionary tactics versus Duterte's impeachment process. Di ba? Binabala ng isang abogado. So, meron po mga diversionary tactics. Di umano, no, laban po dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ibig sabihin, gagamitin nila, mga babayan, no, gusto nilang ilihis, no, yung atensyon ng sambayan ng Pilipino at gagamitin itong krisis na to, no, para pigilan yung impeachment process ni Sara Duterte. Bakit po ba takot na takot kayo? No, doon po sa impeachment process. Kung sa tingin ninyo yan ay constitutional at tama po, no, yung ginagawang proseso ayon po sa Supreme Court, bakit nyo po pinipigilan? Yan yung tanong natin eh. Kaya babala sa publiko ng human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon, asahan na ang diversionary tactics mula umano sa kampo ng pangalawang Pangulo. O, diba? Asahan na daw po ang diversionary tactics. Sa gitna rin ito ng krisis sa ekonomiya na nararanasan ngayon, bunsod ng sobrang taas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Diba, mga babayan? Gagamitin nila yung sitwasyon ngayon, gagamitin nila yung krisis ngayon, mga kababayan. Si De Leon ay abogado ng mga complainant sa ikalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte na iniurong na. Ito na, winawangan ko na yung publiko na merong malaking mga diversionary tactic yan, mga Duterte. They will take advantage of the economic situation because of the war in Iran. Diba? Ginagamit na nila ngayon. No? Senator Robin Padilla, nakita natin. Ano sabi ni Senator Robin? May impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. Diba? Ano sabi ni Senator Amy Marcos? Nasaan ang kaluluwa nyo para magsilbi sa bayan? May namumuong digmaan, 140 litro na ang diesel, hindi na namamasada ang mga tsuper, wala nang makain ng mga magsasaka, magsesemana santa, ang inaatupag nyo ay impeachment at pamumulitika. Diba? So sinabi na po ng abogado yan, may diversionary tactics po itong mga DDS na to. In So yung mga supporters po ni VP Sara Duterte, yan po ay ayon po sa kanya. Israel and the United States and oil price hike o yung pataas ng petrolyo, iti-take advantage lahat yan. Iti-take advantage daw po, mga babayan, o gagamitin po nila. Ngayon, dahilan sa ayaw nilang mabuksan ng bank accounts, ayaw nilang maisalang ang mga witnesses, at kaya in-announce ni Sara Duterte na nagtatakbo siya presidente. Naniniwala rin si Yung pala yun, mga kababayan. Diba? De Leon, hindi sasagutin ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala pang reaksyon kaugnay nito ang kampo ni VP Sara. So, tama naman. No, yung sinasabi dito ni Atty. Dino, mga babayan, na hindi po sasagutin yung mga akusasyon sa kanya, which is yung po yun nangyari. Diba? Hindi po sinagot yung akusasyon. At ito rin po, no, si VP Sara Duterte, ginamit din po. Mga babayan, dito po sa kanyang mensahe, ginamit niya rin yung sitwasyon, no, ng krisis ngayon. Ang sabi niya po, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi na normal ang ating pinagdaraanan. Diba? Mga babayan, ginagamit nila ngayon, no, na diversionary tactics according po kay attorney, no, ito pong sitwasyon ngayon. Diba? Ginagamit po nila yan para, no, mapigilan yung impeachment. Diba? Para yung taong bayan, no, magalit. Siguro yun yung gusto nilang mangyari. Pagalit yung taong bayan, no, na bakit inaatupag niyo yan? Bakit yan yung inuuna ninyo? Yung impeachment ni Sara Duterte. No, unahin ninyo yung problema ng bayan. Diba, ang tanungan natin dito, kapag yan po bang impeachment ni Sara Duterte ay hininto o itinigil, no, ang tanong natin, mahihinto po ba ang gera sa Middle East? Bababa po ba ang presyo ng mga bilihin?
Bababa po ba ang presyo ng diesel? Di ba, mga kababayan? Makakabiyahe na ba yung mga driver? Kapag hindi na-impeach si Sara? Ha? Yan po yung tanong natin. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.